Ayan, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonum Magos PH. Ayan, Pisces, Happy New Year! Ayan, so, sa reading na ito, Pisces, alamin natin kung ano ang mga dapat ninyong malaman sa mga natitirang araw, no, so sa buwan ng Enero. Okay, pasensya na if nahuli po ang iyong reading. Ayan, Pisces. Pero huwag kayo mag-alala. Okay, you are never too late. Okay, magtiwala sa divine timing, magtiwala sa proseso ng universe. Ayan, so bago ako magsisimula, Pisces, okay, para alamin natin kung anong magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Enero o sa mga susunod pang buwan, Enero, February, tignan natin. No, just because this is January, malay natin. Right? And ano yung mga dapat ninyong malaman? Yun ang importante. Ano ang mensahe sa iyo ng mga gabay? Ano ang gabay? Ano ang mensahe? Ano ang payo? Ayan, now, paalala lang po sa lahat. Okay? Lahat po ng readings ko dito sa YouTube, general reading lamang po. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate, Pisces. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate at iwan yung hindi. Alright, tignan natin. Mukhang meron na mga lumabas, Pisces. Ayan. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Unang-una, you have the eclipse. Okay, sabi dito, union of opposites, merge, transform. Temporary block, sudden darkness. I feel like some of you may mga mararanasang blockage, hadlang, temporary. May humahadlang sa inyo temporarily. Perhaps concerning relationship, doesn't have to be. Mamaya i-confirm natin to. Okay, kung ano to. Ano talaga ito? Bakit to nandito? Ayan, next you have bodybuilder. So I feel like yung iba sa inyo sa buwan ng Enero, Pisces, lalong lalakas ang inyong pangangatawan. Some of you magde-decide na mag-exercise, like palalakasin, or maybe inuudyo ka, lalo na ngayon, January, February, taglamig pa. Flu season. So palakasin siguro ang iyong immune system, palakasin niyo ang katawan, palakasin ninyo ang iyong pangangatawan. You have Anam Kara. There's happening. May nangyayari sa inyong love aspect. Mamaya malalaman natin, Pisces, no? Kung ano to, bakit andito yung Anam Kara. Next, you have the tools. You have what it takes. Okay? May kakayahan ka, Pisces. For those of you na nagtatanong kung kaya mo. Mamaya malalaman pa natin. Thunderstorm. A warning, out of control. Conflict. Mukhang may mangyayaring awayan. Okay? May mangyayaring conflict, trouble. Okay? Pero malalaman natin to kung ano to. Ano tong distraction na ito. Ano tong conflict na to. Bakit to andito? Pero ma-overcome mo ito, Pisces. Tiwala lang. Next, you have happening now. Ano kaya to? I think it concerns or mukhang related ito sa pag-ibig. Mamaya malalaman natin kung anong nangyayari. I-pair natin sa Anam Kara. Mamaya kukuha tayo ng confirmation. I-verify natin. Fork Road. Okay. With regards to pagdating sa buwan ng Enero, sa mga susunod na araw, Pisces, mukhang may mga oportunidad na paparating o kakaharapin mo. May dalawa sigurong pagsubok, dalawang daan na magbubukas, dalawang pinto. Pero, I think, yung iba sa inyo, Pisces, mahihirapang mag-decide. Alin dyan ang yung pupuntahan? Alin dyan ang bubuksan mo? Alin dyan? O posible may magkakatok. With the crystal ball, I feel like inuudyo ka ng mga spirit guides mo sa buwan ng Enero, kung anumang mga desisyon ang kailangan mong gawin. Pakinggan ninyo ang iyong kutob kasi yan ang gumagabay sa iyo sa tamang desisyon, tamang direksyon sa buhay. Especially Pisces, for those of you na
you're feeling lost, no? Feeling mo nawawala ka sa landas. Trust your gut feelings. Alright. Now, bago tayo magtuloy, Pisces, bago natin ituloy, inaanyayahan ko po kayong sumali sa gagawin kong back to sender ritual. Magkano? 500 pesos lang po. Okay, saan magbayad? Okay, for more information, panoorin nyo po ito. Okay. Hello po mga kabonom. Kung pakiramdam mo po ay bigla kang nawala sa alignment, laging may harang, mabigat ang pakiramdam o hindi makausad ang pera, trabaho, negosyo, relasyon o personal sa buhay, posible pong may energetic interference na nangyayari sa iyo. Now, sa January 15 po, 2026, magsasagawa po ako ng back to sender ritual kung saan lahat ng kulam, lahat ng witchcraft, mga black magic, mga bad rituals, psychic interference or psychic attack, mga evil eye, mga inggit, paninira, galit at anumang masamang intensyon na ginawa o ipinadala sa iyo, ibabalik ko sa pinanggagalingan nito. Okay, so pamamagitan ng back to sender ritual. Walang dagdag, walang bawas. Ayan, at dahil sa ilalim ng divine justice at protection, ibig sabihin rito, hindi ka madadapuan ng karma. Kasi ibinabalik lang naman natin kung ano yung mga ginawa, right, sa atin or sa inyo. Ayan, so para saan ang ritual na ito? Para sa mga may kinulam or mga kung pinaghihinalaan mo na may gumagawa sa iyo ng masamang ritual, feeling mo na ginagawang ka ng kulam, ayan. Para din sa mga may psychic interference, like mga energy drain, right? Naramdam mo na para kang hindi mo maintindihan kung bakit pagod na pagod ka, yung anxiety mo, hindi mo maintindihan saan nang gagaling o anong root cause ng anxiety, bigla ka lang ng anxiety na walang kadahilanan o mas lalo na kung walang medical explanation, right? Or may bigat na pakiramdam, ayan, or kakaibang panaginip. Isa rin po yan sa mga signs na minsan sa panaginip din sa panaginip din nila pinapatay ang tao. Sa sobrang bangungot, lakas ng bangungot, hindi na makabangon. Merong mga gayang gumagawa ng ganyan. Para din po sa mga blockages sa pera, kung feeling mo may humaharang sa daloy ng pera mo, ayan, sa negosyo din, feeling mo may karibal ka, may competition ka sa negosyo, hindi mo alam, baka ginawang ka ng masamang ritual na walang lalapit sa iyo na clients or masasarhan ka ng swerte or anything na mababagsak ang negosyo mo. Ganyan. And kahit sa career, may katrabaho ka na may galit sa iyo, may inggit sa iyo. Baka ginawang ka na masamang ritual na hindi ka ma-promote, matatanggal ka sa trabaho, magkakaproblema ka sa trabaho or anything, kahit anong gawin mo, hindi ka makahanap ng magandang trabaho, hindi ka makapunta ng ibang bansa. At opportunities, mahihaharang sa iyo or hindi ka makahanap ng opportunities. Meron ding gumagawa ng ganyang ritual. And then, para sa mga paulit-ulit na delay, isa rin po yung sign. Delay, malas, at hindi maipaliwanag na problema. Lalo na kung feeling mo, lahat naman ginagawa ko. Nagdadasal ako, lahat na. Talagang lalo na kung malakas ang pakiramdam mo na may gumagawa. Kasi hindi mo maintindihan bakit lagi ka na lang nagkakaproblema, right? Ayan. And then para sa gustong linisin ang aura at mga chakras at palakasin ang spiritual protection, pwede din. Now, anong kasama sa back to sender ritual? Aura energy cleansing, pagputol ng mga negative cords at attachments, ayan, pag-neutralize ng kulam, black magic at bad rituals, ayan, pagbalik
ng lahat ng hindi sa'yo sa pinanggagalingan nito at pag-seal ng aura mo with divine light at protection. Magkano ang energy exchange? 500 po per person. Na kung gusto mong isama ang partner mo, asawa mo, mga anak mo, or mother mo, parents mo, ayan, magdagdag ka ng 500 bawat tao. Right? Ayan. So, sad to say, I have limited slots lang po. Okay? So, ang kaya ko lang maisama dito up to 40 to 45 maximum people. So, kung ayaw mong maunahan ng slot o gusto mong no reservation po dito, kung gusto nyo magpa-reserve ng slot, kailangan yung magbayad. Okay? Ayan. So, ayan. Now, lahat ng confirm payments, okay, ayan, maisasama sa ritual. So, ako po magsasaga ng ritual, okay? For more information, kung gusto nyong maisama, paano ang mode of payment, 3 lang, GCash, Maya, and CIMB Bank. Ako lang po ang papadalan nyo ng pera. Walang iba. Angel, Francia, Feliciano. Yan po ang pangalan. Pag may ibang pangalan, ang magre-receive ng iyong payment, scammer po yan ha. Automatic scammer po yan. Ako lang po. Pangalan ko sa GCash, Maya, at CIMB Bank, Angel, Francia, Feliciano po. So, para iwas scam, okay? So, paki-message na lang po ako hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, yung may blue check. Verified po yun ni Meta. Okay, so ayan. So, tandaan, alam nyo, mga madam at sir, hindi lahat ng laban ay nakikita natin. Alright? May mga gumagawa talaga ng mga bad rituals. Kaya man nating tanggapin o hindi, paniwalaan man natin, wala. Hindi kasi yan nakikita ng normal na mata eh. Ayan, energy yan na ginagawa. So, ayan, yung tinatawag na energetic at spiritual warfare. Ayan, so again, maraming salamat sa pakikinig. So, ayan, again, Pisces, sa mga gustong sumali sa gagawin kong back to sender ritual ngayong January 15. Ayan, mailang araw pa kayo para makapagbayad. Kung gusto nyo sumali, 500 pesos per person. Kaya kung 3 kayo, 1.5. Kung 4 or 6, ayan, it times 500 na lang. 500 per person. Okay? So, ayan. Sa gustong sumali, nasa comment section ang link. Basahin nyo na lang po. Hanapin nyo sa comment section yung link. Naka-pin post actually. Okay, maglalagay ako doon ng comment na sa gustong sumali or sa gustong mag-join, ayan, i-click lang itong link na to. Parang ganun, okay? Pakibasa na lang po dito sa comment section. Ayan. Alright, umpisa na natin. Ituloy na natin, Pisces. Ano yung mga dapat nyo malaman? Now, ano tong eclipse? Bakit andito yung eclipse? Unahan muna natin yung eclipse. Bakit andito yung eclipse? Ano ito? May magbabago? May humaharang? Tingnan natin. May hindi ka nalalaman? 6 of Cups, 4 of Pentacles, Strength card. Okay, some of you Pisces, may hindi kayo nalalaman sa inyong kalusugan. Kaya magpatingin sa doktor. You have the Star. For those of you na kung nagwo-worry kayo kung babalik pa yung person, okay, kung magkakabalikan pa kayo ng person, yes, you can hope. Pwede kang umasa with the Star. May pag-asa na magkabalikan, may pag-asa na bumalik sa iyo ang person na nawawala or umalis. Ayan, with the 4 of Pentacles, some of you, if nag-aalala kayo sa pera, okay, ayan, huwag kayong mawala ng pag-asa sa January kasi mukhang may tutulong, may mag-aabot, may handang tumulong sa iyo regarding your problems or regarding sa mga bagay or sitwasyon na inaalala mo, Pisces, or wino-worry mo or sobrang pag-alala sa kalusugan, sa pera, regarding sa taong nawala, regarding sa taong mahal mo sa buhay, or there's something about may inaalala ka, may sobrang pag-aalala dito, pag-worry sa isang tao na mahal mo, kapamilya, kamag-anak o sino man yan.
Okay, may pag-asa na mag-heal, yung iba sa inyo gagaling sa sakit. May pag-asang gagaling sa sakit. Now, Pisces, okay, pasensya na kung may narinig kayong ingay sa background. Okay, nagre-renovate yung kapitbahay namin. Alright, there's something about this bodybuilder. Alamin natin. For Pisces. Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, Seven of Swords. Okay, Pisces, mag-ingat. Okay, depensahan ninyo ang iyong pera sa buwan ng Enero. Bantayan ninyo. Kaya pala andito yung bodybuilder. Bodybuilding is lakasan mo ang iyong kakayahan na protektahan ang iyong mga investments, ang iyong mga naipon, ang iyong mga sweldo, sahod, ang iyong mga pinagkakakitaan. Seven of Swords, may mag-a-attempt na nakawin ka, may mag-a-attempt na magsinungaling sa'yo, may mag-a-attempt na lolokohin ka sa mga dealings. Okay, be smart. With the Knight of Swords, huwag kang padalos-dalos sa pagtitiwala agad. Huwag ka agad magtiwala. Okay, sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo sa inyong business, sa pera ninyo, sa mga bagay na pinaghirapan ninyo, mga ininvest ninyo. Okay, protektahan ninyo with the builder. Now, with this, Anam Cara, and what's this happening now? Ano to? Anong nangyayari sa love life ninyo? Ano mga dapat niyong malaman sa love life this month, Pisces? Three of Cups, Knight of Wands, Five of Wands. Okay. Six of Pentacles. Ito sa mga nagdi-date dyan, sa mga nag-uumpisa pa lang sa kanilang love journey. Okay? Mga bagong kasal, bagong lived-in partners, nag-uumpisal pa lang. If ang relationship ninyo is 1 to 3 years old pa lang, nasa honeymoon phase pa kayo. Okay? Na mukhang meron kayong pag-aawayan. Pera. Ayan Three of Cups, sobra ang celebration. Knight of Wands, labas-labas, kilig-kilig, date. Pasyal-pasyal dito. Ganyan ang energy niyo dito. Parang, yun na nga, nasa honeymoon phase pa kayo. Ganyan naman ang mga relationship pag umpisa pa lang Lakbay-lakbay, travel, pasyal-pasyal, date dito, date doon, lipad dito, lipad doon, tour dito, tour doon. Hanggang mag-aaway kayo. Mostly pag-aawayan ninyo, walang give and take. Six of Pentacles, this is give and take. Puro na lang ako. Hindi nababalanse yung give and take. Saan nyo man ma-apply? Siguro sa pera. Puro na lang ako gumagastos. Hindi naman siya gumagastos. Puro na lang ako umiintindi. Hindi niya ako naintindihan. Either ikaw ang hindi naiintindihan o ikaw ang hindi umiintindi, Pisces. There's something about that na pag-aawayan ninyo kasi either hindi na rin kayo nagkakaintindihan. Darating kayo sa punto na hindi na kayo magkakaintindihan o may isa sa inyo makaka-realize na wala naman akong napapala dito. Kasi hindi nasusuklian. Hindi ko alam. Mayroon ditong tao na hindi nasusuklian sa mga ginagawa niya. Kaya kung ikaw yan, Pisces, na natamaan, marunong kang sumukli. Joke lang. Kung ikaw, Pisces, ang sobrang nagbigay-bigay, di ba? Mahirap din yun na ikaw, wala ka man lang makuha sa kanya. Todo support ka, todo lambing, wala man lang kiss, wala man lang hello, wala namang tawag. Kakapadala ko lang sa kanya ng pera, di man lang ako tinawagan, di man lang nag-video call, di man lang ako, mga ganon. So, yeah. Mukhang darating kayo
Baka bago matapos itong buwan na ito, pag-aawayan nyo yung issue na puro na lang ako. Wala akong napapala. Wala akong napapala sa card. Puro date. Sana pupunta itong kalaswaan. Joke lang. Puro kilig-kilig. Wala namang nangyayari. Hindi naman ako papakasalan. Siguro ganyan, no? Or, halos ganito na lang. Wala. Di na ba, like, parang ganon. Parang, after ng mga effort ko, wala man lang akong napala. There's something about that. So, pag-isipan ninyo. Hindi ko alam kung sino yan exactly. Ikaw o ang person mo. Alright, punta tayo sa tools. Because this is a general reading. Marami pa tayong ihabulin. Okay, tools. Bakit andito yung tools para kay Pisces? Tools para kay Pisces. Bakit andito? Two of Cups. Ace of Cups. Six of Pentacles. Okay. Temperance. Okay, yung iba sa yung Pisces, if nangangarap na or pangarap na makahanap ng trabaho sa ibang bansa, yes. Okay, may kakayahan ka. As long as may show money ka. Six of Pentacles, this is show money. Ito nakikita ko. Kailangan mo ng partnership. Kailangan, okay, you have the tools. Kaya mo naman yan. Okay, yung iba sa inyo, kailangan nyo ng partnership kung gusto nyong mag-succeed sa kanumang bagay na inuumpisahan ninyo ngayong January. Nag-uumpisa kayo ng business, bagong tayo ang business, bagong proyekto. There's something about new, may bagong sideline, bagong pagkakitaan, new source of income, ano man yan, kailangan mong makisama. Marunong kang makisama para mag-succeed ka. Okay? And with the Six of Pentacles, ayan. Okay, malaki ang you need support. Kailangan talaga balance eh. Also, I think also this month, Pisces, wag ka puro work. Tools is always like busy sa work, busy sa ginagawa. You have to have a balance. Kailangan balansehin ninyo ang inyong pagtatrabaho simula January kasi mukhang yung iba sa inyo mamumblema sa burnout. Okay? Wag kayong magsolo. Wag niyong solohin ang mga responsibilidad starting pa lang January para hindi maging, may tawag dun eh, hindi mabinyagan, like hindi magtuloy-tuloy hanggang katapusan ng taon na ito. Palina, tawag dun, parang ipalina. There's something about that anyway. Parang pag nagbubuntis, yung parang naglilihi ka, wag mong ipaglihi. Alright? So, kailangan balansehin mo talaga. Magkaroon ka ng balance sa, there's something about it needs to have a balance. Balance ang approach ninyo sa negosyo. Kailangan balansehin nyo ang approach ninyo sa pera. Saan napupunta ang pera? Pasok, labas. Dapat equal. Hindi yung puro labas, puro gastos. Wala namang pumapasok. Mangyayari yan, baon ka sa utang. Also, wag puro work. Dapat rest, pahinga saglit kung napapagod. Importante, pagtuunan ninyong mabuti ang inyong kalusugan. Umpisa pa lang sa January, I tell you. Now, what is this thunderstorm? Ano to? Thunderstorm, Page of Pentacles, Emperor, High Priestess. Oh, okay, Temperance. Okay, ito, Pisces, if meron ka mang nabalitaan, if may magbabalita sa inyo, I think some of you, wag kayong magalit, okay? I think ikakagalit nito, Pisces. There's something about regarding money na inutang siguro.
Yan napansin ko. Emperor, apoy, nagagalit. High priestess, tinatago. May hindi ka nalalaman. Page of Pentacles regarding money na inabot mo, money pinautang mo. Kaya pala ang thunderstorm dito parang kidlat. Sasabog ka sa kidlat, and then after that may apoy. So, sana wag niyong pag-awayan, relax ka lang with the temperance. Also, there is this something, a surprise. Some of you, warning, kaya pala warning, mag-ingat about sa mga ino-offer sa'yo this month. May hindi ka nalalaman. High priestess, it's not clear. Lalo na sa mga job offers sa ibang bansa. January, baka maloko ka sa immigration or sa processing. Okay? Follow your gut feelings this month regarding mga job offers, financial offers as well. Yeah, control your emotions, control your anger this month, Pisces, lalo na patapos ng January hanggang March. Kontrolin ninyo ang iyong apoy, Pisces. Kontrolin ninyo ang iyong emotions. There's something about kontrolin ninyo kasi I feel like yung iba sa inyo magugulat. Out of control. Yeah. I think hindi nyo makokontrol. There is a certain situation. May isang sitwasyon sa buhay ninyo na hindi nyo makokontrol. Hindi nyo makokontrol yung mga taong talagang mas pipiliin na pagtataguan ka or magsisinungaling or hindi sasabihin sa iyo lahat regarding a goal, regarding your plans together, regarding some plans that you have. Yeah. If there's any plan regarding job, at then mag-abot ka ng pera, and then regarding a job, an offer, okay, follow your gut feelings ha. Follow your intuition. Sundin mo ang kutob mo. If ang kutob mo parang hindi naman to klaro tong usapan, wag mong ituloy or something ha. Something like, lalo na pag usaping papuntang ibang bansa, usaping about sasakyan, usaping travel or something about that. Now, what is this fork road? Fork road. Fork road. 3 of Wands. 7 of Cups. Oh, talaga. Okay. Well, congratulations, Pisces. Okay, ito ha, Pisces. May opportunity. Yung iba sa inyo, Pisces, yayaman, malaki ang kikitain regarding pangingibang bansa. Regarding some opportunity. But, with the 7 of Cups, I hope makapili kayo ng opportunity na maganda. Pero hindi lahat ng opportunity na darating sa iyo this January ay totoo, talagang maganda. 7 of Cups kasi ito yung mga opportunities na kailangan mong suriin isa-isa para makita mo na tama yung pipiliin mo. Kasi isa dyan ahas, isa dyan delikado, isa dyan sinungaling, isa dyan pito. Sa pito na yan, isa lang ang totoo. Isa lang ang magbibigay sa iyo ng napakalaking yaman. Isa lang ang makakatulong para umunlad ka, 3 of Wands, at malaki ang maabot mo. Okay, kaya pala andito yung fork of road. Talagang kailangan makapili ka ng maayos sa mga opportunities na darating ngayong January, and follow your intuition. Okay, na ano naman tong crystal na to? Last reading, Pisces. Last card. King of Cups, Page of Swords, Knight of Swords, Hierophant. Okay, for those of you sa mga
in a committed relationship or in a relationship. Okay, huwag kayong magpadala sa inyong mga damdamin ha. Page of Swords, King of Cups, Page of Swords, Knight of Swords. Huwag kayong magpadala sa inyong damdamin. Pisces, wag ka agad mag-commit sa buwan ng January. Huwag ka agad mag-commit sa relationship. Huwag ka agad mag-commit sa isang investment, sa isang offer, sa isang mga ano pa man na darating sitwasyon sa January. Huwag ka agad magtiwala. Huwag ka agad mag-commit. But there's something about commit, Hierophant. Spear of Swords, suriin mo munang mabuti. Suriin mo ang transaction, suriin mo ang dealings, ang kontrata, ang pinag-usapan ninyo. Suriin mong mabuti ang taong nangliligaw sa'yo o manliligaw sa'yo, ang taong gustong pakasalan ka. Suriin mo munang mabuti ang taong sa tingin mo ay parang baka masabi mong siya na si the one, but then later yang akala mong the one, bubugbugin ka, papatayin ka pa, or baka ang ending pagsasuffer ang maranasan mo instead na true love ang hinahanap mo. Pero ang ending, masaklap pala ang magiging kapalaran ko sa kamay ng taong ito. Kaya napaka-importante na suriin. Page of Swords, mag-research, magmasid, mag-gather some information first. Di mo alam, baka may something. Kasi Knight of Swords, pag sugod-sugod to na hindi nag-iisip eh. King of Cups, nagpadala ka sa masyado sa damdamin. Baka water sign din ito, baka Cancer and Scorpio. No, it's better to be sure than to be sorry. Yan lang talaga masasabi ko regarding any situation in your life ngayong January. Whether sa business yan, sa career, or sa love life, or anything. Okay? So Pisces, so hopefully nakatulong itong reading na ito na maging gabay mo simula sa buwan na ito, January, papuntang for the rest of the year. But pwede kang bumalik-balik dito kung may reading ka para sa iyo, Pisces, para sa mga another gabay at kapalaran. Now sa Pisces, if you are naghahanap ka ng bracelet na makakatulong sa iyo at the best, isa sa pinaka-the best sa iyo sa taong ito, lalo na sa Fire Horse energy sa year 2026. Now, this is white jade crystal bracelet po. This is 2,980 each. 10 mm size na beads. Ang wrist size nito is 7 inches. Pwede po nating i-downsize kung ang size ng kamay ninyo is 6 or 5.5. Now, this is the stone para sa year 2026, Fire Horse energy. Ang year 2026, Fire Horse ay isang taon ng sobrang bilis. Init ng ulo, ayan, impulsive decisions, at mga biglaang pagbabago at emotional swings or mood swings na tinatawag. So dahil dito, itong white jade ang pinaka-recommended na stone dahil ito ang magbabalanse, magpo-protect at mag-stabilize ng Fire Horse energy. So, ano mga benefits ng white jade? Papalakasin ang protections pinapalakas ito, okay, ang protection mo sa 2026. Pangontra ito sa bad luck, pangontra sa mga evil eye, sa mga inggit at mga negative intentions na galing sa ibang tao. And pinipigilan ng energy drain nito lalo na sa mga taong maraming kausap, ka-work mo, kaharap na nakaka-stress, ayan. And may protection ito laban sa mga wrong decisions na dulot ng impulsive Fire Horse energy. And also, nagdadala ito ng pagbabalanse sa emosyon at isipan. So, pinapakalma ang isipan at puso mo. So, maiiwasan ang padalos-dalos na desisyon, away, at mga pagsisisi. So, mahalaga ito sa year 2026 dahil ang Fire Horse ay mabilis mag-init ng ulo at magdesisyon. And pampaswerte rin ito sa career.
sa kapirahan at business kung may negosyo ka. Kasi tumutulong ito sa pagkakaroon ng clarity ng mga goals ninyo, tamang timing sa pagdidesisyon, and then pag-open, pagbubukas ng mga opportunities, at pagkakaroon ng mas steady income flow kaysa biglaan pero mawawala rin. Okay, hindi biglaan ang swerte ng dala ng white jade, pero pang matagalan at stable ang dala nito. And also, mental clarity at wisdom. So, pinapalakas nito ang intuition at logic mo. So, mas malinaw ka ng mag-isip kahit stressful ang paligid. Perfect ito sa mga taong may mga responsibilidad na dala-dala, may mga negosyo, ayan, may pamilya or breadwinner, ayan, at maraming iniisip sa buhay. Now, sa pagdating sa kalusugan at energy support, nakatulong itong white jade na ma-release anumang stress na dala-dala mo, and tutulong na ma-stabilize ang aura mo at pagkakaroon ng overall well-being. Hindi siya aggressive stone, so banayad, pero tuloy-tuloy ang effects. Napaka-perfect sa Fire Horse year 2026 Fire Horse energy. So, bakit white jade ang number 1? Pinaka-number 1 recommended na stone sa year 2026. Ang Fire Horse kasi ay mainit, right? Again, mainit, mabilis, very impulsive, at emotionally intense ang dala ng energy ng Fire Horse. So, ang white jade ay malamig ang energy, very grounding, very calming at stabilizing. So, perfect yin-yang ang dala na balance. Kumbaga, mababalanse ang yin and yang energy mo. Na kung ang Fire Horse ay apoy, ang white jade ang kung kukontrol sa hangin at lupa at apoy na hindi hahayaang masunog ang buhay mo. Okay, ayan. So, recommended intentions sa white jade: protection for the whole year, stable career and finances, peace of mind and emotional balance, long-term luck na hindi pa bugso-bugso, at pang long-term, pang matagalan at hindi agad mawawala. No, kasama sa white jade bracelet ang 38 steps of blessing ritual, cleansing and charging, and personal intentions, alignment, pwede nyong i-request. So, kung gusto nyong bumili, ayan, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page, Bon Magos PH, para ito sa lahat ng zodiac signs, lalo na sa mga fire signs, Aries, Leo, at Sagittarius. So, mag-PM lang kayo doon at take a screenshot, okay, sa white jade, at i-message nyo ako. Mamili kayo sa gold clasp or rhodium. Okay, ayan. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.